Patuloy ko sa mga Marcos Loyalis na kung saan ay lagi nilang isinisingit ang Duterte pag binatikos mo Marcos. Hindi makatwiran yan mga sagot ninyo. Si Marcos ang nakaupo ngayon sa administrasyon. Si dating Pangulong Duterte, tapos ng administrasyon, ano pa ang hinahabol nyo? Kung may kaso, may nilabag siya, bakit magdadakdak pa kayo? Kayo ang may hawak ng renda bakit hanggang ngayon wala pang charges si Pangulong Duterte maliban doon sa AJK na kinidnap siya na dinala sa The Hague? Ibig sabihin, ang sabi ng ibang comment, dapat sa ICC na lang kasuhan ang lahat kasi hindi umobra dito ang korte. Ibig mo sabihin, ikaw ang Pangulo, hindi kaya? Mga gunggong rin kayo mag-comment, Wala lang kayo masabi. Duterte lang kayo ng Duterte. Sabihin natin, walang ginawa si Duterte. Sabihin lang natin, kasi yan ang pinipilit nyo. Na kriminal siya. Na minumuri niya ang Panginoon. Pero bakit gusto siya ng nakakaraming Pilipino? Kaya pilit sinisira ng mga Marcos since 2022 pa. Pag-upo pa lang ng pag-upong Marcos, Duterte kagad ang inatupag niya. Pugo. Ano nangyari sa Pugo? Ayun, napunta sa kanila ang pera. Parang katulad yan sa Marcos administration, pumasok ang Cory. Ayun. Yung pera na kolekta kay Marcos, andun, napunta sa mga Cory ni Cory Aquino. Parang ganun ngayon rin Pinaimbestigan yung Pugo, pero wala naman naging resulta. Alam nyo pang, mga kaibigan, yung Pugo, nawala nga ang Pugo. Yung word of Pugo. Yung operation, the same as usual pa rin. Iniba lang ang pangalan. Tingnan mo yung PCO. Pag gumasta, akala mo kanya ang pera? Ha? Anyway, time will come. The history will tell the truth. Tandaan nyo yan. Hindi na natin pagdibatihan yan kasi nga, opinion mo hindi natin pwedeng baguhin. Unless may mediator tayo, kaya dapat hindi tayo magdebate. Kasi nga, gago ka rin na magpatalo ka sa debate mo. Ipipilit mo. Ako ipipilit ko rin. Saan ang punta nun? Magkapatid tayo, magkaibigan, magkabats. Saan ang punta nun? Paghihiwalay natin. It because of politics. Kaya we will never discuss politics. Now, kung we will consider debate, walang personalan. Mga gago kayo. Ha? Wala tayong personalan. Yung sinasabi nyo kay Duterte nagmumura. Ha? Dahil yung pare natin matitino. Ha? Ako, Katoliko baka akala nyo, Iglesia ni Cristo ako. Wala akong karapatan magbati ko sa Iglesia ni Cristo o anong religion yan, Islam man o ano. Katoliko ako, kaya Katoliko lang pag-uusapan natin. Ha? Marami akong barkadang pare. Tandaan nyo yan. Out of 10, 3 lang yung talagang hindi makabasag pinggan. Yung 7, mayroon diyang malibog, mayroon diyang tarantado. Ako testigo. Kaya huwag tayo magkunwari. Reality lang pag-uusapan natin. Huwag tayo magkunwari.
Yung papumunta natin sa simbahan, pag nasalba, pinunta natin doon. O magbabawas tayo. Minsan hindi ako nagsisimba eh. Kasi hindi ko nagugustuhan yung sermon. Kung politics alam ko yung pare na maki-politics discussion. Now, kung corruption, doon ako aatin. Dahil wala siyang kinikilingan. Okay. May kaibigan akong pare. Pare yun ha. Sa isang lugar. May na-stranded na pasahero. Hindi ko alam kung gipit or tawag ng laman. Ako testigo yun ha. Kasi kung minsan sinasabi niyo walang iya lahat. Maraming walang iyang pare. Baka akala nyo. Sabi niya, Father, pag nakasutana, tangina, sabi ko, kagalang-galang ka, respetado ka. Pag nawala yung sutana mo, mas walang iya ka sa akin eh. Nagrarapido ng baril yan. Bang, 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 bang! Sabi ko, Father, wag mong ganun. Nakakaya ko na. Andiyan ka naman eh. Patay. Kinikwento ko lang ito kasi sinasabi nyo na bastos si Duterte. So para malaman natin, pagkatao yan, karakter ng tao yan. Pero yung puso niya, para sa bayan. Para sa taong bayan. Okay, balik tayo doon sa pare na kaibigan ko. Sa madalit salita, sinakay sa kotse. Nagkaintindihan eh. Kailangan nagbabiyahe yun eh. Ako pabiyahe rin eh. Stranded nga eh. Di sinamahan ko sila. Sa likod ako. Ang driver ko pare. Pagdating sa kumbento, pasok sa kwarto pasok sa kumbento. Matagal. Kumatok, Father, maiwan ako ng sasakyan. Huwag kang mag-alala, Bukay. Ay, Jun pala tawag sa akin. Huwag kang mag-alala, Jun. Kakampi natin ang langit. Kakampi natin ang langit. Talaga inapura ko siya. Baka nga maiwan ako. Mabulat ako ng asawa. Balik. Labas namin pamunta doon. Uy, tingnan mo. Sabi ko nga sa'yo, kakampi natin ang langit eh. Ayan, parating pala yung barko. Sabay kinasabi ko, mukhang demonyo rito pare sa isip-isip ko eh. Masaya eh. Pero nung kumatok ako, hingal na hingal eh. So, kinikwento ko lang ito. Binilagyan ko lang ng halimbawa. Kasi nga, para tayong mga santo. Pero yung puso natin, demonyo. Magnanakaw. Hindi ko sinasabi si Pangulong Duterte, pares kami ng style. Kasi March 28 siya, March 26 ako. Pero nababasa ko ang style niya, halos the same kami. Kaya lang mas matalino siya sa akin. Yun lang yung sa akin naramdaman na lamang niya sa akin. In other aspect, medyo, hindi ko sabihin, maluluma ko siya. Katulad nito, nadala sa Sadahe na siya, miscalculation. Yung drug war, miscalculation niya. Kasi nagawa niya sa Davao, mahirap pala yung national. Kasi sa national, maraming demonyo. Maraming tarantado, kaya mahirap talaga. Unlike sa Davao City, limitado lang ang demonyo doon. Dito, halos kalaban mo, kaya hindi ka dapat magpakatiwala. Huwag kayo magpakatiwala talaga mga kaibigan.
So, ang usapin dito, wag na tayo magkunwari. Ako, pagod na rin ako sa kakakuan sa Marcos. Hindi na rin umubra kasi nga, yung malita-malita, sinusupalpal sa muka ng mga mukhang magnanakaw, mukhang pera. Palamunin yung anak ninyo, galing sa nakaw, mga walang iya kayo. Sus, Diyos ko. Hindi lang pwede magmura dito eh. Mababaan na naman ako eh. Hindi nyo pera. Pinagyayabang nyo. Magbayad ka sa hotel. Magbayad ka. Ano yan? Akala ko 11 million eh. Naglabas ang pera yung congressman. Puters. Diyos ko, hindi nyo pera. Grabe kayo maggastos. Yung anak ni pamangkin ni Saldico, 817,000. 817 million pala. Million ba? Taas 817,000. Iilan na lang para maging 1 million. Pero yung pagkain lang yan, ng tupa. Pag gumasta kayo, akala nyo pera nyo yan. Magabaan sana kayo. Pero sabi ko nga, wala, hindi mo kayo. Mahirap magabaan yung mga walang yan na talaga eh. Pero darating na yung panahon sa'yo, paniningil sa inyo. Kawawang Pilipino. Maraming salamat sa kwan. Marami pa akong ibubulgar, ano? Dahil may isa kong kasama eh. Niremind niya ako sa panahon ni Duterte. Sabi niya, sir, ingat-ingatan mo rin. Huwag mong isa-isahin. Magdidelikado ang buhay mo. Sa panahon ni Duterte, tumira ako. Tinira ko rin ang iipit sa pulis. Linalagyan ko ng scoring. Sir, remind ko lang, delikado yung ginagawa mo. So, pinambigyan ko. Panahon ni Duterte yun, ha? Tapos ngayon, banatan ko ang Marcos, bibirahin yung Duterte. Paano nung binanatan ko si Duterte noon, yung panahon niya, asisihin natin si Leni Robredo, o kaya yung dating presidente, si Pinoy. Ganon ang igaganti nyo? Mga gago kayo, mga gunggong kayo eh. Ewan ko. Hindi ko maintindihan itong mga Pilipino dahil sa politika naghiwalay tayo. This is history, itong administrasyon na ito. Magkakaibigan dahil sa politika nag-away. Retired at saka active nag-away dahil sa gagong administrasyon na ito. And this is first time in history, retired and active nagbangayan. It because of Marcos weak leadership. Sige, lumabas kayo ng mga naratibo nyo. Kung kaya yung sirain yung naratibo ko. Paniniwala ko ito eh. Resibo? Paano ako makakahanap ng resibo dyan eh? Kanila ang batas. Ngayon, kung hindi totoo ang sinasabi ko, adi kasuhan nila ako sa tinitira ko. Alam mo, si Marcos, kasuhan nila ako. Kung mali yung binibira ko. Hindi ako ang sasabi, kasuhan ko, bakit? Gago ba ako? Kakasuhan ko yan. Hindi naman ako magtagumpay. Kanila ang korte. Kanila ang ebidensya. Paano ka manalo? Hintayin natin matapos ang administrasyon sa kahit bibira. Ganun lang yon. O tingnan mo, naalis na si Duterte sa pagkapangulo. Hindi nila makasuhan. Lahat ng Duterte, puro kwento lang sila. Ngayon kung talagang totoo yan, yung dinidepensa nyo si Duterte, ungas, ano pa man, adi kasuhan nyo. Sa inyo ang renta eh. Yun na lang pagkakulong sa AGK, illegal eh. According to Supreme Court, illegal. Naduwag ang Supreme Court. Walang nagawa.
Pag nagsalita kayo, resibo, gago. Yung resibo, darating yan. Pag natapos ang term nila, lalabas ang mga resibo. O, yung 18 Marines, dapat kinasuhan nyo na yan. Dapat pinatawag na sa korte yan. Sa tagal ng panahon, bakit wala pang nagpatawag sa korte? Kailan pa ba yung nagsimula? How many days na? 2 weeks na yata o 3 weeks na? Bakit wala pang napapatawag? Ha? Ay, matulog na lang ako. Kawawa yung bansa natin. Pinag-away-away ang kapwa Pilipino sa Pilipino. Maraming salamat.